Magandang araw. Ako si Ma'am Den, ang melikha at voice actor ng writer ng channel na Pinoy Creepy Noodles. Ang channel na ito ay nagkukwento ng mga creepy stories na nangyari sa Pilipinas. Ang mga viewers ay binibigyan ng relaxing yet airy music at non-loop videos habang sila ay nakikinig sa aking pagkukwento. May karanasan ka ba na nais mo itampok at ibahagi? Mangyari lamang po na isend po sa aming official email sa creepyarcrim@gmail.com. Magandang araw po, Ma'am Den, at sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Gusto ko lang pong i-share din yung experience ko at sana ay mapakinggan ko po ito sa programa ninyo. Maraming salamat po. Bale, ito pong karanasang ito ay totoo po itong nangyari sa amin. Nangyari po ito sa akin nung ako'y 17 years old pa lang. Ito po yung unang bar na kinakantahan ko. Bale, tinatawag po namin siyang Old Mansion. Nung nagsisimula pa lang po ako maging singer sa lugar namin ay parati po akong nandito sa Old Mansion. Isang lumang bahay ito na ginagawang music bar ng mga mag-asawang nakabili ng bahay. Sa lugar ho namin, tinatawag po namin tong Old Mansion. Dalawang matandang mag-asawa daw ang dating may-ari nung Old Mansion. Luma na talaga ang itsura nung bahay na yon at hindi ito binago. Hindi na ito binago pa nung kahit nung dati may-ari hanggang ngayon. Kasi gusto daw talaga nila magmukhang antik to para maiwasan tong magkaroon ng atraksyon sa mga tao. At di nga sila nagkamali. Kasi sa halip na maiwasan ang atraksyon ng mga tao ay mas dinumog pa po yung lugar nila dahil nga mas mukha siyang antik. Para sa kanila ay maganda daw yung ambience ng bar. Yung old mansion nga na tinatawag. Kasi makaluma yung style eh. Pero hindi nila alam, maraming kababalaghan ang bumabalot sa bar na yon. Iba't ibang nakakatakot po yung mga naranasan at karanasang naranasan namin sa old mansion na yon. May isang beses nga po madaming tao po nung time na yon. At halos punong-puno po talaga yung bar. At since ako nga po yung kumakanta doon ay talagang malaya kong maobserbahan yung mga mangyayari. Bale, Ma'am R, set-set po yung kakanta at magpe-perform. Bale, nakatayo lang po kami dun sa gilid at inaantay namin po yung mga susunod na set na singers at banda. May ka-alternate kasi kaming ibang banda din, Ma'am R. Yung keyboardist ng isang singer na lalaking kasama namin nung time na yun ay napansin kong naglolokohan sila. Sila Kuya Ruben yun at Kuya Des. Nakatayo sila malapit sa pintuan ng comfort room. Kasi Ma'am R, isa lang din yung CR sa room na, sa bar na yon, sa old mansion. Kaya hindi ko na po mapigil at sinaway ko na po sila at ninapitan. Kaya sabi ko, harutan kayo ng harutan dyan. Kaya agad din naman hong sumagot yung dalawa. Sinabi nila na may nakita po daw silang magandang babae na pumasok dun sa CR kaya
inaantay ho daw nilang lumabas. Palibhasa, mga lalaki ho, kaya minsan, ganun po kapilyo yung dalawang yon. Kaya ako, sumunod na ako at naghintay na rin ako sa labas ng banyo kasama ng dalawang kuya kong yon. Pero, ma'am, lumipas po yung halos 30 minutes na po na pag-aantay namin sa labas ng banyo ay hindi pa rin po lumalabas yung babaeng magandang sinasabi nila. Sobrang inip ko. Sinabi ko na po kay Kuya Das na ang tagal naman mag-CR nun. Medyo nagdududa na rin ako sa kanila kung talaga bang may magandang babaeng pumasok sa banyo. Kasi kahit naman sinong tao hindi naman siguro magtatagal ng 30 minutes sa banyo. Kaya sinigurado ko na tinanong kung sigurado ba talaga silang may nakita silang pumasok sa loob ng banyo. Dahil baka pinaglalaroan na rin sila ng mga mata nila dahil baka nakainom na rin po ang dalawang yun. Pero ma'am, nanindigan talaga sila na kitang-kita daw nila na pumasok talaga sa banyo yung napakagandang babae. Sa katunayan ho yan ay dalawa na ho silang nagde-describe dun sa babaeng yun at iisa lang po talaga yung description na sinasabi nila. Na ganun daw po kaganda at ganun po daw ka-sexy. Nagkakatinginan nga yung dalawang loko na parang nakakaloko talaga nung sinabi sa akin yun ni Des. Dahil ganun ho daw kaganda at ganun nga ho daw ka-sexy. Kaya sa inibus ko, sabi ko, bakit ang tagal naman nung sexing babaeng yun kung ganun? Kanina pa tayo nakatayo dito, mga 30 minutes na, wala pa rin lumalabas. Since pambabaeng ang comfort room yun na hindi naman po namin pwedeng bigla na lang humpasukin para makita nga namin yung babaeng sexy at magandang yun. Kaya sabi ng isang kasama ko sa kasama naming singer na babae na si Kay, sabi niya, ihi pa naman daw siya. Dahil po, isa nga ho yung banyo at nakalak po yung banyo ng 30 minutes. Medyo may mga pumipila na rin pong babae para magbanyo nga ho pero hindi ko nila magawa dahil nakapadlock po yung banyo at may gumagamit nga na sexy at magandang babae. Kaya sabi ng mga kasama namin ay tingnan na ho namin yung banyo dahil baka nalunod na ho daw yung sa banyo, biro nilang sabi. Sabi naman sa akin ni Kay, samahan ko daw siya sa banyo ng mga pambabae. Pumasok to kami sa loob. Siguro, nakakaramdam na rin ng takot si Kay. Pero alam niyo yun, ma'am, kahit kalalaki kong tao, bigla ako nakaramdam ng takot. Kasi, bumulong sa akin si Kay, sabi niya, nakakaramdam na rin daw siya ng takot. Kaya kahit lalaki ako, ma'am Kay, sinamahan ko siya sa loob ng banyo. Pero natakot na ho siyang umihi dahil yung babaeng inaantay ni Kuya Des at Kuya Ruben na sexy at magandang babae ay wala naman sa loob. Tama pong pagkakarinig nyo. Wala hong tao sa loob ng banyo. Wala ho. Lahat po kami ng mga tao malapit at nakakaalam sa pangyaring yon. Mga taong nag-aantay sa banyo, mga nag-aantay sa sexing magandang babaeng lumabas ng banyong yon. Lahat po kami, ma'am, nangilabot ho talaga kami. At agad-agad na ho kaming lumabas sa banyo. Yung,
Yung iba po nakiusisa pang tingnan kung talagang wala ba talagang tao sa banyo o meron. Pero katulad ng nakita namin ay wala ho talagang tao. Yung mga susunod po na magbabanyo, ma'am, hindi na ho sila nagbanyo. Natakot na ho daw silang magbanyo dahil yung babae nga ho nakita nilang pumasok ron ay wala naman ho sa loob. Yung babaeng sinasabi nilang nakadress, sexy at maganda. Kaya sabi ko, ano na? Nasaan na si gandang sinasabi ninyo? Ganon din yung tanong ni Kuya Des. Ano nasaan na yung ganda? Pati yung mga nakaisyosong mga babae na singer at vocalist ng ibang banda nagtanong na rin kung asa na nga ho daw yun. Kaya sabi ko, anong ganda? Wala namang tao sa loob ng banyo. Kaya nagulat ho sila. Bakit ho daw wala? Paano ho daw nangyari yon? E kitang-kita daw nila ni Ruben at ng iba pang mga tao na may pumasok ho daw dyan sa banyo. Kaya nga daw ho sila nag-aantay at nag-aabang na baka lalabas yung magandang babaeng yun. Pagdidiin nga ho ni Kuya Ruben, sabi niya, nakita talaga namin yun. Ano yun? Huwag yung sinasabi yung nakita namin, multo yun. Nagbibiro pa si Kuya Ruben doon sa amin. Kaya sabi nung kasama kong si Kay, ay nahihibang na daw sila. At sabi niya pa, iba daw talaga yung pakiramdam na naramdaman niya nang pumasok siya sa banyong yun. Kaya sinugundahan ko rin, sabi ni Kay, sabi ko, ako din, kalalaking kong tao, natakot ako. At agad-agad na kaming lumabas. Pero yung dalawang kolokoy na yon, ma'am, hindi na sila naimik. Dahil nga wala nga hong magandang babaeng lumabas. Pero alam naming dalawa ni Kay, ma'am, na totoo ang sinasabi nila na may pumasok talagang magandang babae. Hindi na po bago sa akin yung mga ganong pangyayari sa old mansion na yun dahil singer na nga ho ako doon at common na po sa amin yung mga ganong pangyayari. May isa pa nga pong nakakatakot na insidente nangyari sa old mansion na yun ay nung nangyari naman po to sa asawa ng isang singer namin na si Kuya Marlon. Pagkatapos po kasi nung tugtugan namin, lahat kami pumunta muna sa isang paborito naming restaurant para kumain bago kami magsiuwian. Kaya di agad kami nakauwi ni Kuya Marlon nung araw na yon. Si Ate Beverly naman na asawa ni Kuya Marlon, tumawag pala sa bar dahil sa pag-aalala. Mag-aalas 3 na ng madaling araw siguro yon, Ma'am R. Pag ring daw ng phone, may umangat daw ng receiver ngunit wala lamang dong sumasagot. Kaya sabi niya, hello, hello. Paulit-ulit daw siya pero wala naman daw sumasagot dun sa kabilang linya ng bar. Pero rinig daw niya na bukas yung electric fan. Sabi niya ulit, hello? Hello? Pwede ba kay Marlon? Sabi po ni Ate Beverly ulit dahil naririnig niya po yung mga tao sa paligid pero wala naman pong sumasagot. Pero ganun pa rin po, Ma'am R. Wala pa rin po sumasagot sa kabilang linya. Nakiramdam daw siya dun sa kabilang linya. Nadidinig niya po yung ingay na parang inaayos daw yung upuan at lamesa. Kaya sabi ni Ma'am Beverly ulit, sumagot ka naman oh, para kang nakakaloko. Galit pa daw na sumagot yung nasa kabilang linya kay Ate Beverly.
Sumigaw po ng, "Ha!" Yun lang daw yung narinig niya na sinabi sa kabilang linya. Parang bulong lang daw. Kaya nun, kinalibutan daw si Ate Beverly. Sa sobrang takot pa nga ho dyan, pinagsak niya daw yung phone. At pag uwi daw ni Kuya Marlon, ikinuwento daw ni Ate Beverly kung ano yung nangyari. Para mawala yung kaba na nararamdaman ni Ate Beverly, sinagot na lang ni Kuya Marlon na baka may nagloloko daw sa kabilang linya. Nagpumilit po magtanong yung asawa, si Ate Beverly na sino naman daw po magloloko kay Kuya Marlo. Nagtataka na rin po si Ate Beverly. Wala namang daw tao doon pag ganong oras. Walang nag stay doon. At nasa mag-asawa po yung susi ng old mansion. Sabi po ni Ate Beverly. Kaya sa konklusyon ni Ate Beverly, tinanong niya na si Kuya Marlon, ano, minulto ba ako? Pero si Kuya Marlon, di na lang siya sumasagot. Kinib, kinab, ikinabit balikat niya na lang yung sinasabi ni Ate Beverly. Pero hindi na talaga sinabi ni Kuya Marlon na may talaga nagmumulto dun sa bar na yon. Baka kasi lalong matakot yung asawa niya. Isang kababalagan din po yung naranasan ko sa bar na yon nung tuwing Sabado ko kasi may practice po kami ng mga kabanda ko na kumanta para sa susunod naming performance. At sa mismong bar na yon kami nagpa-practice. Dahil nga nandun po lahat ng instrument, ma'am eh. Nasa stage ako noon. Kaming lahat nung time na yon. Nung napansin ko na parang may isang matandang babaeng nakatingin sa akin. Nakatayo siya sa may hagdan, papuntang kusina. May hagdanan po kasi papuntang kusina. Kasi dun po dinadaan yung mga order. Hindi po ako makakonsentrate sa practice ko nun dahil nakatingin nga sa akin yung matandang babae. Grabe yung titig niya sa akin. As in, titig na titig. Naisip ko nun, ma'am, na baka kusinera lang sa baba. Kasi ako kasi yung pinakabago sa grupo ng banda namin nung time na yon. Kaya medyo hindi ko pa po kilala yung ibang empleyado sa bar na yon. Dahil nga may matandang babaeng tingin ng tingin sa akin, hindi na talaga ako mapakali. At hindi na ako makapag-practice ng maayos. Kaya naglakas loob na ako magtanong sa kasama kong singer na si Kay nung panahon na yon. Sabi ko, sino ba yung matandang babae na yon na nanonood sa atin? Kusinera ba? Tanong ko kay Kay. Nakatalikod si Kay sa akin kasi naayos niya yung timpla ng mic namin. Sang matanda ba? Tanong sa akin ni Kay. Tinuro ko, ma'am. Yun oh. Pero paglingon namin kung saan nakita yung matanda, ay wala na yon. Saan? Sabi sa akin ni Kay ulit. Pinilit ko talaga, ma'am. Sabi ko, nandyan kanina yun eh. Baka bumaba na sa kusina. Sabi ko naman. Maya-maya pa, tinawag kami ng isang waiter para daw magmerienda. Kasi gumawa sila ng egg sandwich nun. Ganon, typical na merienda. May harutan, tawanan, nagbabanding-banding po kami bilang isang grupo ng banda. Habang nagme-merienda nga ho kami ng mga oras na yon. At dahil ako yung pinakabata pa nun,
pinakabata sa grupo ay ako po yung nautusang kumuha po ng coke sa refrigerator. May kalayuan yung refrigerator po kung saan kami nagmemeryenda. Medyo parang malapit po yun sa gas stove. Ma'am, kukuha na sana ako ng coke nang muli ko na namang napansin yung matandang babae. Sa pagkakataong to, ma'am, ang pinagtataka ko naman ngayon ay nakaupo na to sa sahig at napakatalas ng titig niya sa akin. Grabe, grabe talaga. Grabe, sobrang kinakabahan, kinilabutan ako ng mga oras na yon. Pero kahit na ganun, naglakas loob pa rin akong umiti sa kanya. Pero kahit minitian ko yung matandang babae, hindi talaga siya umiti sa akin. Seryosong nakatingin lang siya sa akin. Grabe, nagpatay mali siya lang ako dahil yun na yung mainam na gawin ng mga oras na yon. Kahit nanginginig na yung buong katawan ko sa takot. Alam ko sa sarili ko, alam ko sa sarili ko na hindi pang karaniwang tao yung nakita ko. Pagkuha ko nung coke sa refrigerator, wala na akong lingon-lingon. Iniwan ko na lang siya. Pagbalik ko sa mga kasama ko nagmemeryenda, sinabi nila sa akin na namumutla daw ako. Sabi sa akin ni Kuya Ben. Pero sa halip na sagutin ko siya, tinanong ko ang kaibigan naming waiter na, may kasama ba kayong matanda dito, Jenner? Tanong ko. Sinagot niya ako na, wala, bakit? Nagtataka na rin siya na tinanong ako. Sumabat naman tong si Kay na kasama namin na kanina pa niya nga sinasabi na may nakikita siyang matandang babae. Grabe, ma'am. Kinilabutan ako lalo nung sinabi yun ni Jenner na wala naman silang kasamang matandang babae sa old mansion. Pinilit ko talaga. Totoo na may nakita kong matandang babae nung una sa taas sa may bandang bar. Kanina nagpa-practice tayo. Ngayon naman sa malapit sa ref nung kumuha ko ng coke. Sabi ko na nga ba, hindi tao yung nakita ko eh. Kaya ako kinilabutan. Sinabi ko sa mga kasama ko sa grupo habang nagmemeryenda kami. Sinagot ako ni Jenner na, naku, baka nagpakita sa yung dating may-ari ng lugar na to. Grabe, ma'am, halos maiyak ako sa takot. Naalala ko yung mukha ng matandang babaeng nakita ko na nung sinabi sa akin ni Jenner yun. Dahil sa kwento kong yun, nagkayayaan na kaming lahat na umuwi dahil pati yung mga kasama ko, ma'am, natatakot na din. At hindi pa po natapos yun dahil may isa pa pong pangyayari na naging dahilan para magdesisyon na ako na umalis na sa bar na yun. Sobrang takot. Nagkaroon po kasi ng bagong guard sa bar, si Kuya Alfred. Pang-apat na araw niya sa bar nang may mangyaring kahindik-hindik. Bali ang system, ma'am, walang katao-tao ang bar ng mga oras na yon. Kapag kaganon, nagkukwentuhan na lang kami habang nag-aanting ng taong dadating. Kasi nga po, walang customer. Nagulat kami nang patakbong pumasok si Kuya Alfred sa loob ng bar. May mga parating na ma'am,
Ang dami nila, sabi ni Kuya Alfred sa may-ari ng bar na si Ma'am Elsie. Mag-ready na kayo, Ruben, sabi ni Ma'am Elsie. Dahil nga may mga parating. Sinabi niya yun kay Kuya Ruben kasi siya po yung leader ng grupo ng banda namin. Nag-retouch na po ng makeup si Kay. Yung mga kasama ko, nag-ready na sila. Inayos na nila yung mga postura nila. Mga halos 15 minutos na po yung lumipas, ma'am. Wala naman pong taong pumasok sa bar. Kaya sa pagkayamot ni Ma'am Elsie, inutusan niya si Ener na tawagin daw si Alfred na guard. Naiinis ho na si Ma'am Elsie nun. Kaya tinanong niya si Alfred, "Nasaan ang mga taong sinasabi mo, Alfred?" Inis na tanong ni Ma'am Elsie kay Kuya Alfred. Kaya yung bagong guard nagpalinga-linga sa loob ng bar. Ma'am, totoo po nakita ko sila. Mga 10 nga po sila. Binati ko pa nga po nung dumaan sila sa harapan ko. Habang nakatayo ako sa gate, nakita ko din po sila lahat na umakyat papasok dito. Ma'am, bakit naman po ako magsisinungaling? Mahabang paliwanag ni Kuya Alfred kay Ma'am Elsie. Pinaninindigan niya na marami nga pong customer na pumasok. Nagkatinginan kaming lahat. Maya-maya, may tumawag kay Ma'am Elsie na may-ari ng bar. Sumakabilang buhay daw ang papa nitong nasa Maynila. Napaiyak si Ma'am Elsie sa nabalitaan. Ruben, please lang, tumugtog kayo. Sila, sila nung malamang ang nakita ni Alfred at nandito sa loob. Baka kasama na nga niya mga kamag-anak naming namatay. Pakiusap sa amin ni Ma'am Elsie. Ho? Alanganing tanong ni Kuya Ruben na leader ng banda kay Ma'am Elsie. Lahat kami, di namin alam yung gagawin. Nakakatakot na kaming lahat ng mga oras na yon. Isipin ba namang alam naming 10 kaluluwa ang kasama namin ng mga oras na yun sa loob ng bar? Tapos tutugtog kami para sa 10 kaluluwang iyon. Ngunit, dahil nga po sa awa namin kay Ma'am Elsie, pinagbigyan namin po siya para kaming mga tanga na kumakanta pero wala lamang kaming nakikitang customer. Pinaghanda pa nila ito ng makakain. Isang long table ang ginawa pa sa harapan namin. Takot na takot kami ni Kay nun, ma'am. Hindi kami makakanta ng maayos dahil sa pangyaring yon. Umalis na ho ako sa grupo kong yon dahil sila'y pamilyadong tao, di daw sila pwede bastang umalis. Kailangan daw nila ng trabaho. Kaya kung aalis daw ako, maiintindihan daw nila. Kasi ako, hindi ko na po talaga kayang tumagal sa bar na yon. Kaya nagdesisyon na po akong umalis talaga sa banda. Ngunit, hindi na rin ho nagtagal ay isa-isa na rin po palang nagsialisan na doon sila Kuya Ruben na leader ng banda. Naganap na lang ho sila ng ibang matutugtugan. Minsan, nagkita din kami ni Kuya Alfred. Umalis na rin pa po pala siya sa bar na yon, sa Old Mansion. Di daw niya matagalan ng mga nakakatakot na karansan niya sa bar na yon. Naging stay-in pala siya doon. Dahil malayo-layo yung lugar nila sa lugar namin. May 3 oras din po yung biyahe. May kwarto din po kasi sa baba ng bar, ma'am. Doon ho siya natutulog. Kung ano-ano daw ho naririnig niya kapag sumasapit na yung madaling araw at sarado ng bar. May mga maingay daw sa loob ng bar na parang nag-aayos ng lamesa at upuan. Pero alam niya po sa sarili niya na wala naman hong tao. Nagpapakita din daw sa kanyang mag-asawang patay na dating may-ari ng bar na yon. Nasabi niya sa akin baka daw nagalit ang mag-asawa dahil ginawang bar daw ang dating tahimik na lugar na yon. Malamang nagambala daw sila kaya minumulto nila ang lugar. Nabalitaan ko rin lang
Nabalitaan ko rin na giniba na ho pala yung old mansion. At hanggang ngayon, bakante pa rin to. Mga magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ako po ang host ng programang ito. Meron po ba kayong mga storya na nais nyong ibahagi at itampok sa aming mga susunod na episode sa programang ito? Mangyari lamang po na isend po ang mga storyang yon sa creepyarcream@gmail.com at mali po ninyo, susunod na po ninyong kwento ang maitampok namin sa episode namin. Hanggang pong sa muli at marami pong salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa programa namin.